Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, libu-libong apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa evacuation center nagdiwang ng Pasko. Firework-related injuries nitong nagdaang Pasko umabot sa mahigit 40. Kapulisan pinaalalahanan ukol sa indiscriminate firing ngayong bagong taon. Dating Pangulong Duterte tatayo bilang abogado ni VP Sara kaugnay ng kinaharap na impeachment complaints. Senado nagpaalalang mananagot ang mga employers na hindi magbibigay ng 13-month pay. Inflation sa bansa, inaasahang bababa ng 2.6% ngayong buwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nasa higit kumulang 14,200 residente ang apektado ng Bulkang Canlaon na nananatili at nagdaos ng kanilang kapaskuhan sa mga evacuation center. Ito'y dahil sa pangambang panganib at patuloy na banta ng pag-aalburuto ng bulkan. Kaugnay nito, ipinagbabawal din ng alkalde ng Canlaon Negros Oriental na si Jose Cardenas ang pagdadaos ng Christmas party bilang paghahanda sa posibleng worst-case scenario o pagtataas na Alert Level 4 status ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa Alert Level 3 ang estado nito. Kahit pa holiday season ay patuloy na umaaksyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamahagi ng tulong para sa mga biktima ng Bulkang Canlaon. Naipadala ang karagdagang 7,000 mahigit na bilang ng family food packs o FFPs sa Bacolod, kung saan nasa mahigit 4,000 pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Base sa datos ng DSWD, naitala nito ang mahigit 11,000 pamilya o higit 45,000 individual na apektado. Malugod na ibinahagi naman ng Philippine National Police o PNP na naging mapayapa ang pagsalubong ng Pasko sa bansa. Anya, wala itong naiulat na insidente ng karahasan maging sa taunang tradisyon na simbang gabi. Sa kabila nito ay tiniyak naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na patuloy pa rin ang pagbabantay ng kapulisan, lalo na sa mga mataong lugar. Samantala, kabi-kabila ang mga firework-related injuries naman ang naitala ngayong Kapaskuhan, kung saan panawagan ng kapulisan sa mga magulang, gabayan ng anak sa paggamit ng paputok. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riodique. Hindi pa man sumasapit ang bagong taon, kabi-kabila ng mga insidente ng biktima ng paputok ang naitala. Ayon sa tala ng Department of Health, 43 kaso na ng firework-related injury ang naitala mula December 22 hanggang December 25. Mas mataas umano ang datos na ito sa parehong panahon noong nakaraang taon. 34 dito ay 19 years old pababa. 39 naman na biktima ay mga lalaki. 37 dito ay dahil sa paggamit ng mga iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Kaya naman payo ng kapulisan sa mga magulang, gabayang mabuti ang mga anak para sa ligtas na pagdiriwang ngayong holiday season. Mangyaring i-report din kung may namataang nagbebenta ng iligal na paputok. Payo pa ng mga otoridad, huwag na lamang gumamit ng mga paputok. Sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong mga pampaingay sa pagsapit ng bagong taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bantay seguridad sa publiko rin ang panawagan ni Senador Raffy Tulfo ngayong holiday season sa mga ahensya ng gobyerno. Yan ang balitang aking hatid.
Hangad ni Senador Raffy Tulfo na tutukan ng ilang ahensya ng gobyerno ang seguridad ng publiko ngayong holiday season. Anya dapat natiyakin ng mga ito ang kaligtasan ng bawat mamamayan na uuwi o luluwas ngayong papalapit na ang pagsapit ng bagong taon. Isa sa partikular na tinukoy ni Tulfo sa kanyang panawagan ay ang Philippine Coast Guard o PCG na anya dapat na magsagawa ng mahigpit na inspeksyon sa mga sasakyang pandagat. Ganoon din sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO na dapat na nakatoka umano sa pagsusuri ng mga pampublikong sasakyan kung ito ba ay nararapat na bumiyahe. Nanawagan din ng senador na huwag tangkilikin ng mga opisyal ang VIP treatment pagdating sa mga paliparan at mahigpit na sundin ang verification process. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nananatiling bawal naman ang pagpapaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon dahil isa itong indiscriminate firing para sa kapulisan. Panoorin. At dahil nalalapit na ang pagsapit ng bagong taon, ay pinapaalalahanan ang mga pulis na huwag magpaputok ng kanilang baril upang maiwasan ang aksidente na dala ng ligaw na bala. Ayon kay Police Regional Office Central Luzon, Director Brigadier General Redrico Maranan, sa tao ng pagsalubong ng bagong taon ay mayroong naitatala ng mga pulis na sangkot sa kaso ng indiscriminate firing. Karamihan dito ay nagdulot ng pagkasawi o pagtamo ng sugat, kaya pinapaalalahanan ang kapulisan na mag-ingat dahil haharap sa kasong kriminal ang sinumang mahuli na sangkot at aarestuhin. Bilang hepe ay binigyang diin ni Marana na dapat nagawin ng mga pulis ang kanilang tungkulin sa pagsisiguro ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Pagpapatupad ng firecracker zones naman ang hiling ni Maranan sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na magiging matiwasay ang selebrasyon ng bagong taon na walang aberya o aksidente. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Merry Christmas from Space! Isang bagong stellar display ang nagliliwanag sa ating kalawakan ngayong holiday season at tinatawag na Christmas Tree Cluster. Ibinahagi ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang larawang ito na kahulma ng isang Christmas tree. Ito ay ang NGC 2264 na binubuo ng mga bituin na nasa edad 1 at 5 milyong taong gulang. Ito ay may layong higit kumulang 2,500 light years mula sa Earth. Nakuha na naman ang litratong ito sa Arizona nito lamang Nobyembre. Susunod sa News Force. DOT, itinuring exceptional ang turismo ng bansa ngayong taon. PBBM, pinatitiyak ang agarang tulong sa mga apektado ng El Nino at La Nina sa bansa. Philippine Army nakaalerto sa banta ng pagdiriwang ng anibersaryo ng CPP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kaugnay na kinahaharap ng mga impeachment complaints ni Vice Presidente Sara Duterte, ay tatayo bilang abogadong kaniyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makibalita kay Francis Ridique. Tatayo bilang abogado ni Vice President Sara Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga inihaing impeachment complaints laban kay VP Sara. Ito ang kinumpirma ni VP Sara matapos umano na lang pag-usapan ito sa kanilang Noche Buena nitong nagdaang Pasko. Aniya, pinaghahandaan na umano ng kanyang ama ang mga kaukulang dokumento kasama ang Integrated Bar of the Philippines o IBP. Sa kasalukuyan ay may 3 impeachment complaints na kinahaharap si VP Sara.
Kaugnay ito ng umano'y katiwalian sa paggamit ng mahigit 600 bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President. Kasama rin sa reklamo ang kamakailang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay VP Sara, handa naman siyang harapin ang mga impeachment complaints. Hinihintay na lamang umano niya ang mga kaukulang dokumento para maigulong na ang reklamo sa House of Representatives. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang malupit na epekto ng El Nino at La Nina sa bansa ay ipinatitiyak ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga apektadong individual, pagpapaunlad ng infrastruktura at pagpapatibay ng katatagan ng bansa laban sa mga sakuna. Sa kasagsagan ng El Nino noong Mayo, nasa 61 probinsya ang naapektuhan ng drought, 17 ng dry spells at 3 probinsya naman ang apektado ng dry conditions. Lubhang naapektuhan dito ang sektor ng agrikultura at pangisdaan na nakapagtala ng higit na 9 milyong pinsala. Sa naganap na year-end briefing ng Department of Tourism o DOT, itinuturing ng kagawaran exceptional ngayong taon ang turismo ng bansa. Inihayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco na tinatayang nasa 712 bilyong piso ang naging kita sa turismo mula noong umpisa ng 2024 na kumakatawa ng 119% na pagbawi kumpara sa nasa 600 bilyong piso noong 2019 at pagtaas mula sa mahigit 670 bilyong piso na kita sa nakaraang taon. Inaasahan ng kalihim na mas lalo pa itong tataas, lalo pat mas malawak na umano ang produkto ng turismo at destinasyon sa bansa. Sa ibang balita ay nagpaalala ang Senado sa mga kumpanya na ang hindi magbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado nito ay mananagot sa batas. Ayon kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, bukod sa ito ay illegal na obligasyon, ay moral na katungkulan din ito ng mga manggagawa. Ito ay bilang pagkilala na rin umano sa kasipagan at pagpupursigi ng mga manggagawang Pilipino. Naghahangad naman ng karagdagang pondo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang mas mapalakas ang pagpuksa laban sa cybercrimes sa susunod na taon. Una nang nabigyan ng tulong ang Department of Science and Technology o DOST ang ahensya upang pondohan ang research at development project na layong bumuo ng bagong gamit upang matukoy at labanan ang mga cybercrimes tulad ng ransomware attacks at cyber fraud. Pagtutuunan din ng pansin ng CICC ang pagpapalaganap ng Digital Forensics Laboratory para sa mga kababaihan at bata na biktima ng pang-aabusong sexual at exploitation. Tiniyak ng Philippine Army na nakaalerto ito sa seguridad ng publiko kaugnay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, handa ang militar at palaging nakasubaybay sa posibleng banta sa kapayapaan, lalo na ngayong Kapaskuhan. Anya, inalerto na rin ito ang mga liderato ng mga hukbo ng militar. Inaasahan naman ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na bababa ng 2.6% ang inflation dahil sa mas mababang presyo ng bigas ngayong buwan. Isa ang bigas sa pangunahing batayan ng inflation mula Setyembre 2023. Maliban sa pagbaba ng presyo ng bigas, bumaba rin ang pandaigdig ang presyo ng langis. Gayunpaman, dagdag ni Ricafort sa taas ng demand tuwing holiday season, maaari pa rin tumaas ang presyo ng ilang mga bilihin.
isang nakakalungkot na balitang pandaigdigan, bumagsak sa mismong araw ng Pasko ang isang pampasaherong eroplano sa Kazakhstan. Nasa 67 ang sakay ng eroplano kung saan 38 ang nasawi, habang 32 naman ang nakaligtas sa trahedya. Galing Azerbaijani ang eroplano at patungong Russia. Ayon sa investigasyon, kinakailangan mag-emergency landing ng eroplano matapos atakihin ng mga ibon o bird strike. Inaalam pa ang danyos mula sa insidente, gayon din ang tulong na ipaaabot sa mga nasawi o nasugatan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, libu-libong apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa evacuation center nagdiwang ng Pasko. Firework-related injuries nitong nagdaang Pasko umabot sa mahigit 40. Kapulisan pinaalalahanan ukol sa indiscriminate firing ngayong bagong taon. Dating Pangulong Duterte tatayo bilang abogado ni VP Sara kaugnay ng kinaharap na impeachment complaints. Senado nagpaalalang mananagot ang mga employers na hindi magbibigay ng 13-month pay. Inflation sa bansa inaasahang bababa ng 2.6% ngayong buwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatili nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.